Hindi naman tayo pwedeng magpapigil na i-greet ka ng happy birthday. Sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo na si President Rodrigo Duterte ay marami ang walang takot na nagpahayag ng pagbati para sa dating Pangulo na ngayon sa kanyang espesyal na araw ay nakakulong sa ibang bansa. Isa na nga sa bumati kay President Duterte ay si dating Senator Gringo Honasan. Bro, Mayor, Mr. President, hindi maganda itong sitwasyon ngayon, pero hindi naman tayo pwedeng magpapigil na i-greet ka ng happy birthday. Alam ko, pinagdaanan ko rin yung pinagdadaanan mo ngayon. Naalala mo, nung fugitive ako, nagtatago ako, kung paano mo inampon, inadapt, no? Yung anak ko. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya sa pagkakataong ito, no, gusto kong maging matibay ka. Ha? Mag-pray ka. Matatapos din ito. Lahat may katapusan. Kaya mag-iingat ka palagi. Stay healthy. Stay strong. And stay truly free. No? In mind, body, and spirit. Mabuhay ka. Happy birthday, bro. Bro, Mayor, Mr. President, hindi maganda itong sitwasyon ngayon, pero hindi naman tayo pwedeng magpapigil na i-greet ka ng happy birthday. Alam ko, pinagdaanan ko rin yung pinagdadaanan mo ngayon. Naalala mo, nung fugitive ako, nagtatago ako, kung paano mo inampon, inadapt, no? Yung anak ko. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya sa pagkakataong ito, no, gusto kong maging matibay ka. Ha? Mag-pray ka. Matatapos din ito. Lahat may katapusan. Kaya mag-iingat ka palagi. Stay healthy. Stay strong. And stay truly free. No? In mind, body, and spirit. Mabuhay ka. Happy birthday, bro. Noong March 24, 2025 ay bumisita ang dating senador sa Davao at nakipagkita sa anak ni Pangulong Duterte na si Mayor Baste. Dito ay nagpahayag ng suporta at pagtulong ang dating senador sa pamilya Duterte. Ako ay andito para ipahayag ang aking pagtulong at pagsuporta lagi sa inyo. Ito rin ay bilang pagkilala sa kabutihang loob sa pagkupkop at pag-aalaga ni former President Duterte sa anak ng dating senador noong panahon na siya ay rebelde pa. Bahagi din ng pag-uusap ay ang usapan tungkol sa planong paghahain ng signature campaign via People's Initiative petition sa ICC ni Senator Honasan na naglalayong mapauwi agad si former President Duterte. Naniniwala ang dating senador na hindi nasunod ang due process sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya nais nila sa pakikipagtulungan sa iba't ibang non-government organizations sa bansa na magsagawa ng signature campaign bilang petisyon. Ayon pa sa dating senador tungkol sa kanilang gagawing petisyon, we will submit a petition to the ICC to bring former President Duterte back in the Philippines. In accordance with ICC rules that allow public participation in the proceedings, our goal is to gather as many signatures as possible and invite other organizations to join us in this effort to uphold the sovereignty of our laws, the authority of our courts, and the dignity of the Filipino nation. Bilang isang Pilipino, dating sundalo, dating rebelde, dating senador, dating sekretary ng DICT, bilang asawa, bilang padre de pamilya, bilang ama, bilang lolo. Huwag tayo mag-give up. Pag-usapan natin ito. No? Iapot natin yung ating kamay, no? Para makapag-usap tayo ng seryoso. Dahil ang isyong ito ay hindi tungkol sa politika, tungkol sa halalan, diba?
tungkol sa legalidad ng mga pangyayari, no? Tungkol ito sa ating bayan. Tungkol ito sa ating kasarinlan. Tungkol ito sa kapasidad natin para magpataw ng hustisya, hindi lamang sa isang dating Pangulo, kundi sa pangkaraniwang Pilipino. Sa pangyayari nitong nakaraang 8 oras, parang hindi ko na makilala kung sino talaga tayo. No? Hindi ito ugaling Pilipino. Tayo mapagpatawad, madaling kausap, maawain, matapang tayo. Sabi nga natin sa dunong, world class tayo. Pero sa puso champion tayo. Nasa na yung Pilipinong dapat ipamalas natin sa buong mundo? Ito ba yung halimbawa na ibig natin ipakita sa mga nanonood sa atin ngayon? Pinakikita ba natin kung gaano tayo kahina? No? Anong klaseng kultura meron tayo? So sa pagkakataong ito, wag ho tayo maubusan ng pasensya. No? Gawin natin ito, no? Hindi dahil sa ayaw natin ng due process or pairalin yung tinatawag na rule of law o batas. No? Ito ay tungkol sa ating bansa, tungkol sa atin, tayong mga Pilipino, tungkol sa kapakanan ng ating mahal na inang bayan. Kaya pansamantala po, patuloy tayong mag-isip, magdasal, pero kailangan magkakasama tayo rito. Issue ito ng pagka-Pilipino. Issue ito ng Pilipinas. Maraming salamat po. Komento pa ng mga netizens, ito yung taong marunong tumanaw sa mga taong tumulong sa kanya at sa pamilya niya. Mabuhay ka, Senator Gringo Honasan. May paninindigan noon, mayroon pa rin hanggang ngayon. I respect you, Senator, and I would like to see you sa Senate. Siya ang dapat na tularan, marunong tumanaw ng utang na loob, may paninindigan at walang kinakatakutan. Pamahalaan, lalo na sa ating mga kabataan, no? Bilang isang Pilipino, dating sundalo, dating rebelde, dating senador, dating sekretary ng DICT, bilang asawa, bilang padre de pamilya, bilang ama, bilang lolo. Huwag tayo mag-give up. Pag-usapan natin ito. No? Iapot natin yung ating kamay, no? Para makapag-usap tayo ng seryoso. Dahil ang isyong ito ay hindi tungkol sa politika, tungkol sa halalan, diba? Tungkol sa legalidad ng mga pangyayari. No? Tungkol ito sa ating bayan.